Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay gagawa tayo nitong ultra moist double chocolate cake. Napakasimple lang ng sangkap nito guys. Makikita nyo lang sa inyong kusina at sobrang dali lang din yung gawin. Kahit mga beginner pa lang nagbe-bake dyan ay kayang-kaya nyo itong mga mommies. Hindi rin natin kailangan ng machine dito guys para magawa natin itong napakasarap na cake. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl ilagay na natin yung ating full cream milk at saka yung ating white vinegar. Pwede po kayong gumamit ng lemon juice. I-mix lang natin ito then i-rest lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Then after 10 minutes, ilagay na natin yung ating oil, yung ating condensed milk. Ayan, simutin lang natin ito guys. Then isunod na rin natin yung ating vanilla at saka yung ating 4 large egg. Ayan, dapat yung egg natin dito guys or lahat ng ingredients natin ay naka room temperature siya. Kung galing sa ref yung inyong egg ay kailangan na ilabas nyo muna siya guys sa mga 30 to 45 minutes bago nyo siya gamitin para maging room temperature siya. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating liquid. Then isunod na rin natin yung ating brown sugar at saka yung ating white sugar. Hindi gaanong matamis itong cake na ito guys. Tagawa 1/4 cup lang ng sugar yung gagamitin natin. I-mix lang natin ito na mga 1 minute. Then ilagay na natin yung ating mga dry ingredients. Una yung ating cocoa powder. Ayan, bali combination ng dark at saka unsweetened yung ginamit ko dito guys. Pero pwede naman unsweetened lang yung gagamitin nyo. Then nilagay ko na rin yung ating baking powder, baking soda at saka yung ating salt. Ayan, sasalain lang natin ito para maiwasan natin yung mga lumps. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-smooth na yung ating mixture at wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Maglalagay din po tayo dito ng coffee powder para lumabas yung flavor ng ating cake, yung pagka-chocolate niya. Then i-mix lang natin ito ulit. Huwag natin siyang i-overmix guys kapag wala na tayong nakikita dry flour or smooth na siya. Pwede na ito. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Naglagay ako dito ng baking paper at saka nag-brush ako ng konting oil. Ang size pala nito ay 7x7. Tap lang natin ito ng 2 beses, then i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 40 to 45 minutes. Then after natin siyang ma-bake, palalamigin lang natin siya bago po natin siyang i-unmold or bago natin siya tatanggalin dito sa ating baking pan. Dito guys, nakalimutan ko pala babaan yung temperature ng ating oven kasi nagluto ko ng pizza nakaraan, kaya ayan nakita nyo nag-crack yung ibabaw ng ating cake, pero okay lang naman, tatanggalin lang naman natin ito. Ibalik lang natin yung cake natin guys dito sa baking pan na ginamit natin. Naglagay lang ako ng baking paper, then kailangan yung pinaka-bottom part ng ating cake, yun yung ilalagay natin sa ibabaw para flat na flat siya. Ayan, then gagawin naman natin ngayon yung ating chocolate ganache. Meron tayo dito dark chocolate, din ito naman yung ating whipping cream. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream. Then naglagay ako dito ng glucose. Pwede po kayong gumamit ng corn syrup or kung wala naman, pwede namang butter lang. Then ito na yung ating whipping cream guys. Ininit ko lang siya sa microwave ng 1 minute. Pwede nyo rin gawin ito guys sa double boiler. Ayan, sa mahinang apoy lang. After ko nilagay yung ating cream guys dito sa ating chocolate, na-rest ko muna siya ng 3 minutes para hinayaan ko muna mag-melt yung chocolate bago ko siya hinalo. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth na yung ating ganache. Pwede po kayong gumamit dito ng hand blender kung meron po kayo, pero kaya naman ng wire whisk lang or ng spatula. Then ayan guys, smooth na yung ating ganache. Pwede na natin siyang i-boost agad dito sa ating cake. Dito naman guys ay hindi na natin kailangang i-set pa yung ating ganache kasi ilagay naman natin siya sa baking pan guys. Hindi naman na natin siya i-frosting sa ating cake. So okay lang kahit i-boost natin siya agad dito sa ating cake. Then after natin ilagay yung ating ganache guys, ilagay lang natin siya sa fridge na mga 35 to 40 minutes or hanggang sa mag-set lang yung ganache na nilagay natin. Pero kung balak yung gawing layer yung inyong cake guys, pwede naman then yung inyong ganache, hayaan nyo lang siya mag-set hanggang sa maging spreadable na yung kanyang consistency. Then and guys, kapag may nakikita tayong mga malalaking bubbles, pwede natin siyang tusukin ng toothpick para magiging smooth siya. Then nagmelt pala ako dito guys ng 30 grams ng cream at saka 50 grams ng white chocolate para i-drizzle dito sa ibabaw ng ating cake. Kaso lang parang masyado siyang malabnaw guys, kaya itong procedure na ito guys, pwede nyo i-skip to. Pwede nyo siyang wag gawin ito, kaya ang ginawa ko dito guys, nilagyan ko lang siya or tinakpan ko na lang siya ng white chocolate chips guys sa ibabaw para matakpan siya guys. Kaya pag gumawa kayo nito guys, pwede nang kahit hindi nyo siya lagyan ng melted white chocolate, toppings na lang ang ilagay nyo dito guys. Pwede kayo gumamit ng nuts or chocolate chips. Ayan, mini yung ginamit ko ditong chips guys, na chocolate. Medyo malambot pa yung ating chocolate ganache dito guys, kaya nilagay ko siya ulit sa chiller ng 1.5 hours.
hanggang sa mag-set lang siya bago ko siya in-slice. Ito na yung ating cake. Ayan, chilled na ito guys. Ilipat lang natin siya ngayon dito sa ating board bago natin siya i-cut. Kailangan yung gagamitin natin pang slice ng cake dito guys ay babasain muna natin siya sa mainit na tubig para malinis yung pag-cut natin ng ating cake. Kasi chocolate ganache ito, maaring makalat siya kapag in-slice natin siya, lalo na kapag medyo basa pa yung ating chocolate ganache sa ilalim. Kaya tandaan din natin guys, bago natin i-slice yung ating cake ay dapat nakaset yung ating ganache or matigas na yung ganache natin guys. Para maganda yung pagka-slice ng ating cake at malinis siya tingnan. Lalo na kapag ililipat natin siya sa mga container guys, kailangan hindi makalat yung ganache natin. Ito yung gagamitin natin ngayon guys. Ito yung transparent na cake container. Ayan, nabili ko lang din ito sa Shopee guys. Ayan, same lang ito nung ginamit natin nakaraan doon sa nougat cake natin. Ayan, maganda ito sa mga slice cakes. Ayan, pwede pang cake souvenir sa mga wedding. Ayan, lalagyan nyo lang siya ng ribbon. Ayan, dito sa size natin ng baking pan na 7x7, kasya sa dito sa container na ito. Bali, 4 na slice yung ginawa ko dito guys. Pero again guys, kung ano yung size ng container niya gagamitin nyo, dapat ganun din yung size ng cake nyo. Usong-uso itong mga ganitong cake ngayon guys, yung nakalagay lang dito sa ganitong container. Then, maganda kasi siya tingnan din, parang nakakaakit siya sa mga customer. Maganda rin siyang i-display kapag meron tayong mga coffee shop kasi ready to eat na siya guys. Ayan, hindi na tayo mag-slice pa ng cake. Kapag may bibili, then meron na rin siyang naka-ready na fork kung may bibili na pang take-out. Ayan, ready to eat na siya. Pwede rin natin siyang ibenta guys online kasi usong-uso naman yung online selling ngayon guys. Ipopost nyo lang siya, dapat maganda lang yung kuha nyo ng mga pictures ng inyong cake. Ayan, maraming bibili niyan guys kasi ako kapag nagbablog ako, yung mga cake kasi hindi na nauubos dito sa bahay guys. Binebenta ko online, ayun, ubos lagi at marami pang naghahanap kaya gumagawa ako ulit. Ito ganitong size ng cake guys, pwede natin siyang ibenta ng 200 to 250 pesos kada slice. Pang 2 to 3 person naman siya guys kada slice. Ayan, malaki siya at makapal yung ating cake. At yung storage nito guys, kailangan naka-chiller siya kasi may chocolate ganache. Hindi siya pwedeng naka-expose sa labas. Matutunog kasi yung chocolate ganache kapag mainit yung temperature. Or pwede naman kahit naka-aircon lang guys. Ayan, okay na yun. Basta malamig yung lugar na paglalagay sa kanya. Titikman na natin ngayon yung ating cake. Ayan, napaka-rich ng flavor nito guys at napaka-moist niya. Ito yung cake na parang yung texture niya, may pagka-brownie yung dating kasi medyo dense siya. Tapos nandun yung pagka-strong ng flavor ng pagka-chocolate niya. Then, perfect lang din yung chocolate ganache natin guys. Dark kasi yung ginamit natin dito kaya hindi siya matamis. At sobrang moist niya guys. Kahit ilagay natin sa chiller, ganun pa rin yung pagka-moist niya. Hindi siya nagda-dry kahit ilang days pa siya sa chiller. Basta sobrang perfect nitong cake na ito at sigurado ako magugustuhan nyo ito guys. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.